Hello everyone, magandang buhay. Welcome po kayo dito sa ating mathematics tutorial. Sa video na ito ay pipresent ko po sa inyo on how to draw regular decagon given its side measure. So ano nga po ba ang ibig sabihin ng regular decagon? So decagon po siya kapag ang polygon ay 10 sides at siya po ay regular kapag lahat ng 10 sides ng ating polygon ay pare-pareho po ang measurement. So kagaya po nito, lahat po ng 10 sides ng ating decagon ay 2 cm in measurement. So, ibig sabihin, ito po ay regular. So, to draw regular decagon, we need these materials. First, your compass pen. Second, pencil. Third, ay ruler. At of course, kailangan po natin ng clean sheet of paper or coupon band. Okay, so let's have this first example. Draw a regular decagon with side length of 4 cm. First, ay kunin po natin yung ating ruler and then draw a line. Okay? So, draw po tayo ng line. Ibaba ko po dito. Okay, so ilampas ko po. Pero, susukatin po natin yung given na 4 cm sides. Pero, dadagdagan po natin yung line. Ano po? Kasi kailangan natin ito mamaya. Then, yung end point, gawin po nating point A. And then, hanapin po natin yung 4 cm. Start po tayo sa 0. Okay? So, start po tayo sa 0 yung pagkuha po ng sukat. So, 0, 1, 2, 3, 4. So, hanggang 4 cm. So, 0, 1, 2, 3, 4. Ito po yung 4 cm. Okay? Okay, so next. Pangalaman po natin na point B. Ito na po yung ating 4 cm. Okay? So, next po ay ibabisect po natin o gagawa po tayo ng perpendicular bisector dito po sa ating line AB. Okay? Using our compass. So, open po natin yung compass natin. More than half ng ating line segment AB. So, more than half na po yan. Okay? Draw po ako ng arc. Okay, sorry. Okay, arc. Mula po sa taas, pababa. And then, do not change the opening of the compass. Draw ulit po tayo ng arc dito sa point B. Okay. Then, draw mula taas, pababa. So, be sure po na mag-intersect ito pong arc po natin sa taas at sa baba. Okay. Ito po yung basis natin para makagawa po tayo ng perpendicular bisector po dito. So, yung intersection ng two arcs sa taas at sa baba. Okay. So, gawa po tayo ng line. Okay, taas lang po natin doon. Okay, so next po ay gawa po ulit tayo ng isa pang line dito sa point B, sa end point po dito. Okay, so ito pong line ay perpendicular din dun sa first line natin dito. Okay, or parallel po dito. So para po maging parallel yan, sukatin po natin yung intersection po dito. Diba ito po ay 4 cm, dapat ito po ay 2 cm, yung kalahati. So 2 cm po ito. So mag-mark po tayo ng 2 cm sa taas. Yung kalahati po. So, yan po yung 2 cm. Okay, and then, draw a line here. Okay, mula po dito. Okay, so, pataas po doon. Okay, next, pagkatapos po natin makagawa ng second vertical line, ay kunin po natin yung using our compass, yung haba po ng point AB. Yan. Hanap po natin line segment AB rather. Kunin po natin. Then, gawa po tayo ng arc pataas. Yan. Hanggang po ma-cross po niya ito pong second perpendicular line natin. Okay? So, ang next po dyan ay sukatin po natin mula po dito sa intersection ng line segment AB at ito pong perpendicular bisector natin. So, mula po dito hanggang dun sa intersection po sa taas. Okay? So, hanggang po dito. Then, gawa po tayo ng arc intersecting the extension po ng line dito. So, dapat mag-intersect po sila. Okay? So, ito pong intersection na yan, yan po yung basis natin para makagawa po tayo ng isa pang arc pataas. Okay? Sukatin po natin hanggang dito. Okay? Then, gawa po tayo ng arc pataas. Yan. So, be sure po na ma-intersect po yung first na vertical line na na-draw po natin. Okay? So, ito na po yung basis natin.
yung intersection na yan mula po dito sa point A sa endpoint. Ito po. Yan. So, ito po yung ating radius. Gawa po tayo ng big circle. Okay. Yan. Sa point A. Gawa po tayo ng big circle. Yan. So, yan po yung magiging basis natin para makagawa po tayo ng regular decagon. Okay? So, kopyahin po natin yung line segment AB natin kasi ito po yung 4 cm. Yan na po yung 4 cm natin. Then, mag-draw na po tayo ng ating arc. Okay? So, be sure po na hindi po mag-change yung opening po ng ating compass. Okay? Para po makuha po natin yung 4 cm. Okay. So, ingat lang po. Okay. So, okay. Cross po natin. Okay. So, yan na po yung ating basis para makagawa po tayo ng regular decagon. So, gawa lang po tayo ng line. So, sa bawat intersection po ng arc at yung circle. Okay. Okay. Okay, so kung mapansin po ninyo, medyo maliit yung part na dito. Ibig sabihin, hindi po nagkaroon po ng konting opening sa pag-draw ko po ng arc dito. So, hindi po magiging balance yan. Ano po? So, dapat hindi po magagalaw yung ating pong compass para hindi po magbago yung opening niya. Ano po? Para po balance yung pagmamark po natin dito. Okay, so ito na po yung ating regular decagon. Bilangin po natin. Ito po yung basis po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 sides po yan. All 4 cm. Maraming salamat sa kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang dito sa aking channel. So, abangan po ninyo yung iba pang video tutorial ko about the lessons for grade 7 mathematics matatag.